Hello mga beloved viewers and subscriber, natin to tayo ngayon para sa 2025 naman para kay Libra, kung anong maaaring mangyari sa 2025. Okay, ano ba? Pero before we proceed for 2025, nandito tayo ngayon para muna yung nangyari sa kanya nung naging maganda ba 2026. Actually, naging maganda ng 2026. 2024 pala, sorry. Nung kung ano yung nangyari ng 2024 bago tayo pupunta sa 2025. So, naging maganda naman ng 2025 ni Libra kahit pa paano dahil si Libra ay talagang strong, hindi lang sa personality, lakas ng loob na harapin ang lahat ng pagsubok, kaya siya ay nanatiling matagumpay at masaya sa buong 2026, no? May mga mangilan-ngilan siyang naging problema, pero halos lahat almost kinaya naman niya. Kasi si Libra kasi napakaswerte sa iba't ibang bagay noong 2026. Pero tignan naman natin kung ano ang sinasabi ay 2026 no, nung 2024. So naging okay si Libra, naging kumbaga napaka makulay ng 2024 ni Libra. So ngayon darating tayo sa 2025 ni Libra. Ano kaya ang pwedeng mangyari sa January 2025 ni Libra, no? So si Libra ay maaaring makaranas ng problema sa pag-ibig. Ayan. No, dahil sa mga bagay-bagay na kailangan niya magsakripisyo. Kung ano man to, hindi pa natin alam. Siguro si Libra ay nakakaisip ng mga bagay na parang ito na yung panahon para kumilos siya kasi parang walang nangyayari, parang masyado siyang nag-enjoy noong 2024, no? Siguro it's about time for him or for her para tumayo sa sarili niyang mga paa. Okay? Maaaring magkaroon ng paghihiwalayan ng magaganap sa taong 25 ng January. Tapos pagdating naman ng February, no? Para mawala siya ng control sa sarili na kumbaga yung hindi niya magagawa ni Libra, no? Kung isa ka sa mga Libra, yung gusto mo ng month na February, parang hindi pabor ng tadhana sa iyong mga nais na isagawa, parang hindi yun ang tamang time na panahon. Pero pagdating ng March, medyo magiging maganda, no? Kasi sa mga single, ito yung panahon para magkaroon ng bagong relasyon, at sa iba naman para i-celebrate sa mga may asawa ang pagkakaroon ng anak o isang pagbubuntis, no? Itong April naman ay medyo maganda rin sa kabila ng lahat na naging yung iba dyan nagkakaroon ng problema sa biyan natin, no? Pero okay lang, proceed lang sa mga gusto nyo sa buhay. Pero kasi ang pinapromise naman ng matang April ay magiging maganda ang takbo sa inyong tadhana. Pagdating naman ng May, syempre, hindi ka, dahil nga hindi mo naman talaga kailangan ng tulong, pero syempre, ganyan yung mga panahon na may mga taong lalapit sa'yo, no? May, piliin mo mabuti kung sino yung karapat-dapat at saka hindi. At sa karir naman sa trabaho, yung kung umaasa kang madagdagan ng sweldo o promotion, hindi pa ito mangyayari, no? Pagdating naman ng June, syempre tinitignan mo yung mga bagay na nagawa mo, doon ka makakaroon ng realization, eh. Ano ba to? Saan ba to makakarating? Parang gano'n. May pag-asa pa ba ako sa sitwasyon na ginagalawan ay yun. Tapos yun naman sa mga may karelasyon, syempre baka magkaroon kayo problema sa relasyon, parang sa iba, sa single, sa mga kinasal na, parang gano'n. Pag nagagalit kayo, pag nag-aaway mag-asawa, kaya pag-isipan yung mabuti, no? Para hindi madamay ang relasyon. Pagdating naman ng July, mag-ingat sa taong mapagkakatiwalaan, ha? Maging aral sa iyo ang nakaraan. Huwag basta-basta maniwala sa matatamis na salita. Kasi kung sino pa yung taong malapit sa iyo, yun ang magtatraitor sa iyo. Itong month ng July ng 2025, ang dating ng August, medyo may hirapan ka, meron kang isang bagay na pinaglalaban sa buhay na parang hindi mo na hanggang ngayon, no, parang hindi mo alam kung kaya mo pa siyang ilaban sa relasyon, sa career, no? Parang
ikaw ang makakaranas ng pagkakaroon ng exhausted. Pagdating naman ng September, no, September, hindi nga, dahil nakasabi ko rin kanina sa kayo, kabusog sa tulad sa kayo, si Mari ng try ko rin. Kasi sa panahon ng problema, wala rin namang tumutulong sa'yo. Wala kang malapitan. Nagiging hirap. Okay? Pagdating ng October, yun nga, yun, makikipaglaban ka sa mga bagay na nangyayari sa buhay mo. Gusto mo kasi ayusin yung buhay mo sa sarili mong paraan, sa karir, sa mga may trabaho, isang mga kompetisyon, no? Sa trabaho, sa paligid, no? Parang ito yung time mag-isip ka kung dapat mo iwan ng isang kumpanya o mag-grab ng other opportunity. Pero kasi mag-ingat, huwag pabigla-bigla sa decision making para hindi mawala ang mga bagay na mahalaga sa iyo. No, mag-ingat kasi maaaring ikaw sa panahon ng November, yung mga ini-invest mo, no, i-ano mo yun, i-monitor mo ng maayos para hindi ka magkaroon ng problema. December, sa isang pag-alis ng ng iyong partner, ay hindi mo alam. Paglayo, maaaring ito kasi ay mag-abroad o parang may bagay na kailangan ng priority dahil sa hirap ng buhay na mararanasan pagsubok. Parang siyempre magiging kawalan ito sa iyo. Hindi mo alam kung paano ka magsisimula. Pero sa wala ng lahat, try mo lang magpakatatag para malagpasan mo rin itong pagsubok na to. Tapos itong kahuli-hulihan, no, medyo mag-ingat sa iyong mga lakad. Huwag masyadong kampante. Ganun. So kung pupunta ka sa mga lugar, mga taong mga nag-i-invite sa iyo, mag-ingat upang ikaw ay hindi makaranas ng panganib. Salamat!